Yo, what's up mga paps? Update tayo, kakalabas lang natin ng opisina sa trabaho. Diretso na tayo kay kay Genrix para kunin natin yung Mio. Yan, sama natin mga tropa. Kakalabas na lang lahat na sa sa opisina. Yo, nalis na kami mga paps. Shoutout nga pala dyan sa natin, boss. Hindi nakikita eh. Ay, wait lang. Huwag kang magmura. Bawal magmura. Sorry, bossing. Ayan. Sorry, bossing. Ingat kayo. Shoutout. Tarlac ngayon. Oo. Ibigay nyo na yung motor nito para makapag-inay na dito. Sige na mga paps, update ko kayo. One eternity later. Yun, what's up mga paps? On the way na tayo sa Tarlac para kunin natin yung Mio natin. Update ko kayo mga paps pagka nasa na tayo, Tarlac. Alright. So yun mga paps, update tayo. Nagano tayo sa Tarlac na to. Exit tayo ng Santa Ines. Yan. Pwede lang, hindi masyadong traffic sa Mabalacat. Patarlac na to, no? Bamban, no? Bamban. Yan, welcome to Bamban. Tarlac. Ayan. Yun! Medyo mahaba-haba ang biyahe mga paps. Update ko na lang kayo paps pagka medyo malapit na tayo. Alright. So yun mga paps, malapit na tayo sa Genrix Motorcycle Parts Shop. Medyo malabo yung camera natin. Yun, no? Tignan na natin ang ating motor. Turn left after Armando's Photography onto P. Burgos Street, then sharp left after Nebel Salon. Naririnig niyo yung Google natin. Google Map natin. Utang. Wala na. Yun, tapos kakaliwa na kami doon. Yun na yun. Yan, kaliwa tayo dyan. Tapos na tayo dyan. Sharp left after Nebel Salon onto Manoy Aquino Boulevard, then your destination will be on the left. Yan na. Yung shop nila. Bukas na bukas. Mga paps. Likod mo na lang doon sa sasakyan. Yes, sir. Your destination is on the left. Ayun na yung shop nila mga paps. Nasaan yung motor natin? Wala yung motor natin mga paps. Ayun sa loob. Ay hindi. Nasaan? Wala. Okay, baba muna tayo mga paps. Dito mga paps, hinihintay pa natin si Boss Geno. Nakarating tayo dito mga around 8 na ng gabi. Kaya hintay lang tayo ng kaunti kasi sumamba pa siya para makita natin yung ating motor. Alright. Out. Dito mga paps, tayo naman yung susubok sa ating motor para malaman natin yung mga naging improvement niya mula nang iset-up siya ni Boss Geno. Dito pinakikiramdaman ko muna yung bawat pigako. Talagang ibang iba doon sa naunang mga setup ko. Talagang ramdam na ramdam ko yung power. Dito sinasabi ni Boss Geno mga paps, i-road test ko daw doon sa mahabang daan. Medyo natatakot ako, sabi ko, kasi nasira yung preno niya sa harap. Bali yung preno niya yan sa likod lang, tas mahina pa. Kaya sabi ko natatakot akong i-drive baka kasi hindi ko makontrol. And sabi niya maluwang naman daw yung bandaron sa tulay. Tapos
kaya ko daw yun kasi kakayanin naman daw ng preno kasi yan. Dito mga paps, natapos ko ng i-road test. Talagang iba yung power niya, malayong malayo doon sa dati niyang karga. Kahit na nagpalit lang kami ng block at nagpalit kami ng size ng mga barbola, iba talaga yung pwersa niya. Ramdam na ramdam mo talaga mga paps. Dito naman mga paps, pinapalamig namin ng konti. Ang sabi kasi ni Boss Jello, medyo bigatan namin yung bola kasi medyo magaan, straight 8 yung nakalagay. Papalitan namin ng 10, depende sa timbang natin mga paps. Dito mga paps, tetestingin ulit ni Boss Jeno yung bagong bola na 10 grams. Straight 10 to mga paps. Tingnan natin kung anong pagkakaiba nun sa straight 8 na bola kanina mga paps. Sir. Yeah. Siyempre bago tayo umuwi mga paps, siyempre hindi natin malilimutan humingi ng sticker galing kay Boss Jeno. Yan, para idikit natin sa ating motor kapag ka natapos na ang refresh ng ating motor. Alright. A few moments later. Mga paps, uwi na tayo. Nasakay na natin ang Mio natin. Balik na tayo ng Pampanga. Medyo naubos yung ano natin sa kaka-road test. Pinalitan pa kasi ng bola. Yan mga paps. Alis na tayo kay Hendrix. One eternity later. Mga paps, ayan, call start tayo sa ating Mio by Hendrix. Yan, malamig siya. Malamig yan, baka isipin nyo. Medyo 27 degree. One click mga paps. One click.
baliktad. Dalaw na. So yun mga paps, nauwi na natin yung Mio natin. Yan, nasubukan na natin siya. Okay, solid. Malayo dun sa 4B. Saka ramdam mo talaga yung ano niya, yung set niya na 63. Yan, gagawin natin dito mga paps. Bali, i-refresh natin buo. Pipintura tayo ng chassis, papagbagin natin yan, ayusin natin yung mga wirings, lahat ng dapat palitan, papalitan natin. Ito, yan, hindi na nyo maka-tornilyo na lang yan. Strap, basag-basag, hindi na nagtipid. Tapos ito, ayusin natin yan mga paps. Bali ito, magbubutas tayo dito, ibasat yung fitment nyan, ayusin natin. Tapos lalagay natin yung mga tappet cover, kasi ito ay re-relocate natin to. Hindi natin tatanggalin natin to dito kasi balak akong maglagay ng strut bar dyan. Tapos mag-a-add tayo ng since nakalabas na yung ano natin, oil passage, mag-add tayo ng oil cooler para sa extra cooling system nya. Lagay natin ito, iabanti natin ng konti dito, tapos lagay natin sa ilalim yung oil cooler, yung maliit lang naman, siguro mga 3 rows gawin, okay na yan. Pintura natin ng chassis yan buo. Palit tayo ng seat, yung ano yun na yun, yung pag ganon, hindi ko alam tawag dun eh. Bibinturahan na natin yan, yung magneto nya bibinturahan natin. So ayusin natin yan, yung gagawin natin yan bago to, ayusin natin yung braking system, papalitan natin yung kaha bago, and iaalis muna natin yan sa chassis nya. Pero yung makina wala na tayong gagawin kasi baka maano yung gawa ni Genlex, hindi na natin babaguhin yun kasi wala tayong gagawin sa makina, puro ano lang, panlabas lang. Pagka tanggal natin sa makina sa chassis, tatabi lang natin yung makina, tapos kapag okay na yung chassis, napinturahan na, tsaka natin ibalik, ganun lang. Pero wala na tayong babaguhin dyan, ayoko mabago yun eh, okay yung takbo niya eh. Yun, update ko kayo mga paps kapag ongoing na yung process natin. Biblog ko na lang yung step by step procedure na gagawin natin. At salamat sa panonood. Alright.